Narinig nyo ba ang lahat? Nakalabas kayo doon kahit na mahirap. Okay. Pasensya na kayo. Pinili namin na magkaroon muna kayo ng chance na marinig yung mga sinabi doon sa stage para may konteksto itong ating pagtitipon ngayon para na rin maging guide sa inyong mga pagtatanong. So, bigyan ko kayo ng chance. Hindi ko maipapangakong kaya kong sagutin ng napakaganda lahat ng katanungan ninyo. Pero sige, ano ang gusto ninyong malaman pa? Isa-isayin natin. Sige. Pwede po ba liwanag lang po para sa benefit ng viewers namin kung bakit po ba nagkaroon itong National Rally for Peace? Na nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo, kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin. Isipin yung kapakanan nila. Balik tayo doon sa kapayapaan. Magkaisa tayong lahat. Tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint naman kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. So, yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino. Ka-Edwin, yung ibang mga statements po doon sa rally, naging napakamatapang, lalo na po yung sinabi na hindi dapat inuna ang sarili. Sino po yung pinapatungkulan ng INC? Walang binanggit kanina, wala rin akong babanggitin. Kung sino ang sa tingin nila ay sila iyon, ay sana lahat tayo, bumalik lang tayo doon sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa, sa awa sa isa't isa, sapagkat may mas malaking konteksto, may mas mabigat na suliranin na yun ang talagang dapat na inuuna, lalo na ng mga inihalal natin. Ngayon, kung sino man yung sa paligay niya, natamaan siya, ay gaya nung narinig natin kanina mula sa Biblia, magpatawaran tayo. Ka-Edwin, sabi po ng ilang mga analyst na ito daw po ay may tuturing na, and I quote them, show of force daw po for VP Sara Duterte habang meron po siya mayong hindi pagkakaintindihan kay Pangulong Marcos. Ano pong masasabi po ninyo na may ganun pong perspektiba yung mga political analyst po tungkol po sa gada ni Iglesia? Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi yun ang layunin. Hindi yun ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Kailangan na malunasan yung mabibigat na problema. Ka-Edwin, yung Hindi naman po sapagkat sa ilang mga pagkakataon sa nakaraan, pagka kinakailangang magsalita ang Iglesia, alang-alang sa kapakanan po ng ating mga kababayan, ginagawa naman po ng Iglesia ni Cristo. paulit-ulit po yung statements na hindi ito political rally. Yun na rin po yung narinig namin kanina sa mga members tsaka sa nagsalita na hindi ito po politika. Pero we are hoping to influence political decisions. Paano niyo po dinidistinguish po yun? It's not in support of this or that candidate, this or that political party. It's basically in support of what the President himself said.
when he was interviewed, no one was asking whether what he was saying was a political statement. I mean, people took what he said at face value. We're hoping that in echoing what he himself said, people will also accept it at face value. He said it's, if I remember correctly, when he was describing what was happening, it's a tempest in a teacup, if I'm not mistaken. That's what he said. Storm in a teacup. Oh, storm in the teacup, yes. So, what does that mean? It's such a little thing. It doesn't have to be blown up beyond what it is, which is nothing really. We're hoping to call on everyone. Oh, wala naman pala yun eh. E di, pumayapa na tayo. Pumayapa tayo, bigyan natin sila ng chance na trabahuhin yung talagang trabaho nila, mandato nila yun, inihalal silang lahat. Wala kaming binapangalanan na this or that person, masama, mabuti, whatever. No. Ang sinasabi lang namin, nasa iisang bansa tayo. If we do not unite, if there is no peace, wala naman tayong pwedeng sabihin, o sige, meron pang ekstrang Pilipinas, lumipat doon yung kalahati ng bayan natin or whoever. Ito na yun eh. Magkaisa tayo. Basically, na whether people are going to say that's a political statement or not, it's a question of perspective perhaps. It's a question of opinion. Basta sa amin, hindi siya political. It's very practical. Magpatawaran tayo, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan. It takes work. But if we're all willing to go back to those basic principles, decency, in our relationship with each other, peace in our relationship with each other, hopefully things are going to get better. Edwin, nakausap mo One ba time? Si VP Sara Duterte. Personally, hindi. Hindi po. Personally, ako hindi. But how about the leaders po? Considering that this Yeah, is for her. I really would not know, and that's the truth. I really would not know. Hindi po siya nagpadala ng statement or na baka pwedeng i-play sana po kanina. Again, in all honesty, wala akong alam doon kasi ibang bagay ang inaasikaso ko the whole day. Pasensya na. Sir, the stance of the INC has been very clear. Is it fair to say that politicians, particularly candidates in the 2025 elections, who would not heed the call for unity and pursue impeachment drafts, would face repercussions or at least not enjoy the support of the INC? I really cannot guess how the members or the leadership of the INC would deal with someone or anyone who would feel that way or do what you just described. Let's just leave it at this. Nanawagan ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan kahit na ang dating niya parang siramplaka na sa inyo. Nananawagan kami ng kapayapaan dahil sa yun ang naririnig namin kahit sa hindi namin miyembro. So, kung kung ano pa ang iniisip nila, kung talagang nakikinig sila sa sinasabi ng ating mga kababayan, hopefully, pahalagahan nila yon, yung sinabing iyon, na baka naman pwede, magkasundo tayo pare-pareho, baka naman pwede magkaisa tayo, baka naman pwede magkaroon ng kapayapaan. Wala namang dapat pag-awayan kung tutuusin eh. Wala namang dapat na dahil lang sa ganito o ganyang issue ay magkasira-sira tayo. Sana man lang kung pagka hindi nagkaroon ng kasunduan, 2 tao lang ang involved, 3 tao lang involved. Hindi eh. Buong Pilipinas, buong bayan natin ang involved eh. Sir, yung mga presence ng politicians dito, take us through. Did you invite them? Did they present themselves to be here? Ano po ba yung insinuation ng presence nila dito? Well, for one thing, we said this is open to the public, and they're still part of the public. We did not invite specific people, specific persons, specific politicians, specific groups to come. No, we just said this is open to everyone who believes in what we are going to be saying to the public, which is, let's unite again, let's have peace. Sir, just to clarify, wala kang ine-endorse ang INC na kahit sinong tatakbo for the midterm elections? Wala kaming ganun. And siguro magandang i-address natin yon. The Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone. When we unite to vote, kami-kami lang ang nag-uusap eh. We don't really involve those outside the Iglesia ni Cristo anyway. So, it it doesn't really affect anyone. Kami-kami lang ang nag-uusap.
Edwin, kadikit po kasi nitong mga impeachment traps yung investigation sa corruption and misuse of public funds. Kasama po ba sa call ng Iglesia ni Cristo and yung sinasabi natin na kapayapaan or call for peace, yung pagpapatigil nitong investigation sa ito? Kung napansin ng mga sumubaybay kanina, merong isa tayong nagsalita na abogado rin naman siya na sinasabi niya, basically, to paraphrase what he said, para magkaroon ng kapayapaan, kinakailangan na ipatupad ang batas. Kung walang batas, walang kapayapaan. O kung may batas man pero hindi ipinatutupad yung sinasabi ng batas, hindi pa rin magkakaroon ng kapayapaan. So, kami, gaya nung narinig kanina sa panawagan, sa entablado, sa stage, kung ano yung sinasabi ng batas, sige, bakit naman hindi? Pero kung hindi nasusunod yung sinasabi ng batas, sana yung mga nakakaintindi, step back. Diba? Baka nalalabag na natin na hindi natin namamalayan. Opo. Kung ito po ay isang generic call for peace, bakit po kailangan pang pangalanan ng INCC Sara Duterte sa panawagan ito? Kasi nga, ang starting point ay yung sinabi ng presidente mismo natin. No, so, since doon nagsimula ang lahat, kinakailangan ilagay natin sa konteksto yung pag-uusap. So, is it not possible to just pray for peace purely without the political context? Well, again, no, not again. Yes, we do pray for peace. Every time we congregate, that's part of the prayer of the Iglesia ni Cristo. This time around, we felt that it's needed to call the attention of people. Why did I use the word again kanina in answering you? I understand that some would think this is political. But it's not. As far as we're concerned, it's not. It's something moral, actually. It's something that all of us are morally bound to uphold. Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Basically, yun. May mga critics po na nagsasabi if this is a moral exercise, the INC is supporting a politician who's accused of stealing money from the people. So paano po natin, the investigation is still ongoing of course, but some people are questioning why use religion to support morally questionable character like the Vice President. Those are assumptions that they're making. The one who makes assumptions, especially if it's not just an assumption, if it's something that you say out loud, you should provide proof for that. Until wala pa naman, ay dapat sana ay neutral pa tayo. Hintayin natin ang resulta, di ba? Kung napansin nga ninyo, yung huling verse kanina sa Biblia, sapagkat kung hindi napanood nung makakapanood itong mga interview ito, yung kaninang sinabi roon ay mismong ang Panginoong Sokristo. I need to go back to Him because you're talking to us and we are a religion. Ang Panginoong Sokristo, meron siyang hinarap na nahuli na talagang gumagawa ng kasalanan. Pero in the end, ano ang sabi niya? Ako hindi kita hinahatulan, pero huwag ka na magkasala. Yun, nahuli na talaga sa paggawa ng kasalanan. Kung hindi pa naman, lalong dapat maging maingat tayo. Di ba? Hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa naman palang napatutunayan. Kaya, hindi namin gagamitin yung terminong morally questionable o kaya ay ano pa ba mga karaniwang adjectives na ginagamit. Mahirap dahil sa kung ang Panginoong Hesukristo nga sino ba naman kami para lumampas sa sinabi ng Panginoong Hesukristo? Hindi namin pwedeng gawin yun. Edwin, yung 2 out of 3 impeachment complaints, kabilang sa mga nag-file ay mga paring Katoliko. And among the grounds that they cited were also moral grounds. They said it is a moral imperative to file impeachment complaints. How do you view this perspective of the Catholic priests who filed the impeachment complaint? Well, I suppose they should be the ones explaining why they did what they did or why they said what they said. I wouldn't try to explain their position for them. Pero kayo po, from your point of view, what is moral about this whole issue? Well, Can you bring us into the faith of the INC member? yeah. We have to go back to what the Bible says. And what does the Bible say? If you listen to what we were reading from the Bible earlier, yung pagkakaisa ay mabuti sa paningin ng Panginoong Diyos. So that would be moral.
pag walang pagkakaisa, ang sabi ng Panginoong Hesukristo mismo, ang kahariang nagkakabahabahagi, nagkakawatak-watak eh. So imagine, si Kristo na nagsasabi nun. Kung i-apply natin yun sa bansa natin, pagka pinayagan nating magkawatak-watak tayo dahil sa walang pagkakaisa, ano ang mga adjectives na synonym ng pagkakawatak-watak? Masisira tayo. So if people watching this interview, if they say, I believe in Christ, I believe in what the Bible says, then there's no reason for any of us to doubt what Christ said. Na pagka ang isang kaharian ay walang pagkakaisa, and I'm paraphrasing what the Bible says, pagka walang pagkakaisa, magkakawatak-watak, katumbas na masisira, that's gospel. Diba? I Yes. will one last Yes. Speaking of pagkakaisa, may mga nagsasabi po na hakot daw po yung mga nandito. How would you address those claims? Well, ano ang ibig nilang sabihin do sa salitang hakot? Kasi maraming pwedeng definition ng salitang hakot. Ang mga kapatid namin ay talagang nagpunta rito. Kung papaano man sila nagpunta rito, whether sila ay may dalang sariling sasakyan, kung nagsabay sila, kung nag-arkila sila ng sasakyan para sama-samang pumunta. Hindi naman ang issue paano nakarating. Ang issue ay bakit nagpunta. Ang pinakamahalaga yun bakit ba nagpunta yung mga kapatid namin? Plus yung hindi mga iglesia ni Kristong umaten. Iisa lang ang panawagan Ang panawagan ay napapanahon na ipaalaala sa lahat, napakahalaga magkaisa tayo. Napakahalaga magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming mas mabibigat na problema ang bansa natin. Na pagka hindi tayo nagkaisa, walang kapayapaan, yung mabibigat na problemang iyan, hindi mahaharap. Hindi yun sarili kong pananaw, Yun ay nakabatay pa rin sa sinabi ng ating Pangulo. Di ba? If this pushes through, what did he say? It's going to take up the time of the House, the Senate, different agencies of government. For what? Sabi niya, for what? It's not going to benefit, I'm paraphrasing, it's not going to benefit even a single Filipino. That's him already. He's the chief executive. He must know something that we don't when he said those words. I think tayo doon yung sinasabi nila tungkol sa hakot. They're not thinking, tunuran lang sa mga leader. How would you address that perception of INC members? Well, if you noticed kanina, ay pinaliliwanag do sa mga umattend ano yung paninindigan ng Iglesia ni Cristo. So, lagi namang ginagawa namin ito ang Iglesia nililinaw sa mga miyembro bakit ginagawa ang isang bagay. Beforehand, pagkakaisa, kapayapaan, alam ng mga kapatid yan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Oh yes, kasi wala namang magsasabi sa kanila na pag hindi ka pumunta, ay ganito o ganoon. Wala namang ganoon Otherwise, yung mga napuyat dyan at nagutom, yung iba, kung nagutom man, nauhaw, kung meron man, naambunan ng kaunti, nag-uwian na sana. Di ba? Sapagkat nakita naman ninyo, no one is going around checking attendance. No one. You came, you stayed, marami pa nga nasa labas hanggang ngayon So, kung yun ang definition ng salitang hakot, I doubt very much kung yung crowd na nasa labas, they would agree na sila ihinakot. Maraming salamat sa inyo. Thank you